Nakakalungkot mga kalapatids na balita. Eto na yung ating alaga mga kalapatids. Mukhang nadali na siya ang pusa dun sa baba. At ang suspecha ko mga kalapatids, mukhang tumama siya sa kung saan. Kasi nga parang pipi yung kanyang ulo. Ayan, parang pipi. O yun, parang yung mata niya ay napipi. Ayan, so nakakalungkot mga kalapatids. Ang suspecha ko mga kalapatids, yung pagliko niya dito sa kanto na to, sobrang bilis kasi ng takbo niya, ng lipad niya pala. Siguro nabulaga kung saan dyan sa mga pader na yan dahil take off siya. Yung ganong kabilis mga kalapatids, alam kong mahirap magmaniobra kasi alam nyo yun, galing sa long distance flight tapos biglang kakabig ng ganon, tapos may mga obstacles na ganyan, pwedeng sumerga talaga. Kaya kung mapapansin niyo yung kanyang itsura mga kalapatids, yung kanyang mata parang pisat to. Eto normal yan yung ganyan pagka nadadali yung ating mga alaga, pero ito mukhang sumerga siya, tumama yun dito niya and then nawalan siya ng balanse. Ayun na nangyari mga kalapatids. Nakita to ng anak ko, talagang umiyak siya. Hanggang ngayon umiiyak siya mga kalapatids. Yung insidente na nakita natin siyang lumilipad kanina mga kalapatids ay halos karugtong lang nung pag-uwi ng ating mga naunang dalawang ibon. Kung alam ko lang na magiging ganito, sana't chinek ko yung baba, siniyasat ko yung sa baba kung siya nga ba yun o may pilay lang o hindi makalipad. Hindi ko talaga inaasahan yung ganito mga kalapatids. Wala na, iniwan na tayo ng ating 6 overall champion noong summer 2024 na si Angel mga kalapatids. Sayang, napakagaling pa naman ito, napakabilis. Wala na tayong iintayin na Angel mga kalapatids. At hanggang ngayon yung anak ko nga umiiyak dahil siyang nakakita. Lilibing ko na lang to para ma-dispose din ng maayos. Wala tayong magagawa mga kalapatids, nakakalungkot man, pero kasama yan sa pwedeng mangyari sa ating mga ibon. Medyo siguro may negligence lang din ako, hindi ko masyadong siniyasat dun sa baba kanina. At ayan, nadali na siya, siguro nadali na yan ng pusa. Pero ang nakikita ko, ang problema, ito, yung kanyang mata. Ayan, malamang nagkaroon ng concussion o tumama, sumalpok. Kasi naging flat ayan. Tapos saka na lang, aftermath na yung kinagat siya ng predator sa baba kasi nandun siya sa baba. For the sake of the viewers, no animals were harmed during the filming of this video. So basically, umuwi pa rin yung ating ibon na si Angel mula sa Rosario, La Union. At pagdating sa speed, halos hindi nagkakalayo dito sa ating mga alagang ito dahil nga magkakasunod lang sila. Sadya lamang talaga na ganun ang nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung meron na ba siyang tama bago pa siya dumating dito sa ating kulungan or dito na siya napahamak mga kalapatids. Kasi kanina nakita ko talaga siya, nagtataka ako, may ibon na napakataas, tapos malayo pa lang palanding na siya. Sabi ko, ibon na yata natin to. Then yung bumulusok siya, sabi ko, ay, sa kapitbahay kasi doon siya bumulusok. And then maya maya umakyat uli siya, tapos dito dumaan. Sabi ko, ay, blue bar si Angel yun. Hindi naman, wala namang ibon na dadaan dito sa mismong harap natin. So hindi ko alam kung anong may tama na ba siya o kung ano pa man. At ang suspecha ko noon mga kalapatids ay dito siya nadali, sumerga siya dyan sa mga pader na yan at dinali na lang siya ng pusa. Wala tayong magagawa, kasama talaga yan. Minsan talaga may mga ganyang nangyayari, ika nga it happens. And alam nyo na yun mga kalapatids. So bawasan tayo ng isang magaling na ibon, yung 6 overall champion pa nadali. Balikan natin yung naging performance nila at resulta dun sa friendly competition na ginawa natin. 9 laps yan mga kalapatids at yan, pinaglaban-laban natin sila. Si Angel, si Jessie at si Zomba sa friendly competition. At iyan, yung naging resulta mga kalapatids. Sa pamamagitan ng ginawa nating pag-track ng performance nila mga kalapatids, masasabi nating giging epektibo yung ating ibinibigay sa kanilang sistema. Dahil nga nakikita natin yung pag-unlad ng kanilang performance. At ito na mga kalapatids, base dyan sa performance na pinakita nila, na ni-record natin, ang may pinakamabilis na paglipad ay walang iba kundi si Angel. Ang pumangalawa sa mas mabilis ay walang iba kundi itong ating ibon na si Jessie. Subalit, promising naman yung naging performance nito ni Zomba. Kasi kung titignan ninyo, siya yung consistent na umuunlad mga kalapatids. Noticeable ang pag-unlad nito kasi mula doon sa mabagal, talagang bumibilis yung ibon natin na ito. Ganun pa man,
very good din itong ating ibon na si Jessie dahil siya yung pinaka pumapangalawa sa performance pagdating sa bilis. Kung ang pag-uusapan naman mga kalapatids ay kung sino ang pinakamaraming beses na nauna o lap winners dun sa ginawa nating friendly match or friendly training competition dun sa tatlo, walang iba kung hindi si Angel pa rin mga kalapatids. 4 na beses siyang nanalo, 4 na beses siyang nauna sa ginawa nating friendly competition, samantalang ito si Zomba 3 beses mga kalapatids at ito si Jessie 2 beses na nanalo. So dyan sa resulta na yan mga kalapatids, talagang nakakapanghinayang na nawalan tayo ng isang Angel na panlipad. Malaking kawalan sa akin dito sa ating loft yung pagkawala ni Angel dahil para sa akin siya yung pinaka ace ng ating loft. Kung ang pagbabasihan yung performance, siya talaga yung ating inaasahan. Minsan di siya nauuna, pero kita nyo naman mabilis niyang nababounce back yung kanyang performance. Nung nakaraang pauwian sa season Pangasinan, tatandaan ninyo yun mga kalapatids, tinalo niya itong 2 ibon natin na ito ng 25 minutes margin. Ibig sabihin pagkadating niya 25 minutes pang lumipas, saka lang dumating itong ating 2 alaga. Sayang mga kalapatids at hindi tayo nakakuha ng maraming inakay nung ating ibon na si Angel. Pagkatapos niya maging 6 overall champion nung nakaraang summer, kumuha ako sa kanya ng 3 clutches. Sa 3 clutches na attempt natin, eto, may isang nabuhay mga kalapatids. Ayan. Eto lang ang kaisa-isang anak na inaibigay sa atin ni Angel. Yung inakay na yan, nagusgusin na yan. Out of 6 possible na inakay, siya lang ang nabuhay. At ang totoo, muntikan pa nga itong madali kasi nga, di ba, kung matatandaan nyo sa mga previous episode natin, ito yung nabutas yung ulo dahil nga nung winalay natin, pinagtripan nito tsaka nung pares niya. Kaya muntikan na, buti na lang na gawa natin ng paraan. At ayan, tignan nyo mga kalapatids, medyo magaling na, may balahibo na yung ulo niya. So yan ang ating ibon na tanging remembrance natin kay Angel. Kaya iingatan natin yan mga kalapatids at titignan din natin kung ano magiging performance niya. Kaya lang, ano to kakto mga kalapatids. At ang tatay niya ay walang iba kundi yung tatay din ng 2 to. Ayan, eto si Zomba, tsaka ito, magkapatid yan. At ang kanilang tatay ay tatay din ng ibon nating inakay na ito na anak ni Angel. So lumalabas, half sibling sila nito, ni Zomba. At meron pang dugo ng ating 6 overall champion na si Angel. So abangan natin yung magiging performance nito. Iingatan natin tong ibon na ito. Ito mga kalapatids, yung singsing ng ating 6 overall champion. So ire-retard na lang natin to mga kalapatids. Tatago na lang natin to 2909. So iahang na lang natin yan, ire-retard na lang natin yan. Hindi natin to ipapagamit sa iba. Kumbaga ito na lang yung magsisilbing alaala ng ating ibon na nagbigay sa atin ng karangalan. At ang totoo mga kalapatid, simula nung bumalik tayo sa pag-aalaga ng ibon, si Angel yung una nating inilipad. Siya ang una nating inilipad sa isang race. At hindi naman tayo binigo mga kalapatids. Meron agad siyang resultang ibinigay sa atin. Yun nga, nag 6 overall champion siya. Actually, kung babalikan niyo yung ating mga lumang episode, contender yung ating ibon na yon na maging first overall. Kaya lang nagbutas siya nung final lap dahil nga siguro sobrang init no nung mga panahon ng summer mga kalapatid, talagang maluluto yung mga ibon. Buti na nga lang at nakauwi pa yung ating ibon kahit papaano. Kaya naging 6 overall champion tayo. Isipin nyo mga kalapatid, unang sabak pa lang nagbigay na agad ng karangalan. So hindi natin yun makakalimutan. At ngayon, yung mga naiwan natin dito, sana mag-perform din sila. So, ito yung nakikita kong ipang sa substitute natin kay Angel. Natutuwa kasi talaga ako sa ibon na to kasi kung paano yung ugali, behavior ni Angel nung siya inakay pa, kuhang-kuha ng ibon na ito. Alam niyo yun, yung timid lang, napaka-gentle, mailap pero hindi naman talaga mailap, yung parang maingat lang, very cautious. Ayan, yung kulay ng mata niya parehas sila ni Angel, pero yung kulay nga niya iba, kakulay nung nestmate ni Angel nung mga panahon na yon. Kung tatandaan niyo si Zack Focus, ganyan yung kulay ni Zack Focus. So ito yung isa gagawin nating substitute kay Angel. Mukha namang parehas na parehas sila, pati hubog ng katawan, kaya panlilipad natin to mga kalapatids. Hen din yan, kaya abangan ninyo yan. At ngayon,
Ito namang clip ring ni Angel, nilagay na lang natin dyan sa kanyang anak. Yan ang pinaka magsisilbing remembrance natin kay Angel. At palatandaan na itong ibon natin na ito ay obserbahan natin, imamonitor natin yung kanyang magiging performance. Samantala, itong ating dalawang ibon na si Zomba at si Jessie, ayan, nakamit nila ang karapatan na sumali, makilahok dun sa paparating na NDR sa Sabado, sa Linggo. Ayan. Kaya nilagyan ko na rin sila ng kanilang clip ring. Naglalagay ako ng clip ring dun sa mga sinasali ko lang sa race. Pagka during training, di tayo naglalagay ng clip ring. Kumbaga, palatandaan ko yan mga kalapatids na may karapatang ilipad yung ating mga ibon dahil dumaan sa ating pagsasala o yung tinatawag nating performance test. Ayan, meron na siya. Meron na din itong ating ibon na si Jessie. So yan muna mga kalapatids ang ating naging kwento sa ating pauwian ngayong araw ng Abangan. Maraming salamat sa inyong pakikitambay, pakikipagkwentuhan at pakikiabang dito sa ating munting tambayan. At sana kahit wala na yung ating ibon na si Angel, ay patuloy nyo pa rin suportahan yung ating dalawang ibon na ililipad sa susunod na liparan, which is Derby proper na mga kalapatids. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo ng notification bell para nang sa ganun maging updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video ito. At pakisuportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!